Ito yung request ng isa sa ating masugid na follower na nasa ibang bansa. Ito na po at gagawin na po natin yung inyong request. Bali, ang request nyo po ay galunggong. Yung nabili ko po kasi hindi ako sure kung galunggong ba talaga to. Malalaki kasi siya kumpara sa galunggong. So anyway, ito po, lalagyan na po natin ng asin. Ibababad po natin ito sa asin ng 30 minutes. Medyo dadamihan lang po natin ng asin para po tumalab. Guys, disclaimer lang po, hindi po ako expert sa paggawa nito. Okay na po yung dami ng asin na aking nailagay. At hihintayin na lang po natin na mag 30 minutes. Ngayon naman po, after ng 30 minutes, meron na ako ditong pinapakulong tubig. Ilalagay po natin itong mga isda dito sa kumukulong tubig. Kung gusto nyo po, pwede rin naman i-steam. Pero ako po, ang ginawa ko ay nilalaga ko po ng 20 minutes. Pero depende naman po ito kung luto na yung isda. Pwede nyo na hanguin. Ngayon naman po, pag hinango ninyo, itapat nyo po sa electric pan para medyo tumigas yung isda. Kailangan po kasi dyan ay ma-air dry bago natin pausukan. Ngayon naman po, meron tayong lumang kawali dito na hindi na ginagamit. Ito naman pong mga nakikita ninyo ay tsaa or tea bag. Bali, gagamit po tayo ng ilang sachet ng tsaa tapos asukal na pula. Kung wala po kayo nitong dalawa na to, kung meron naman po kayong sodas o kaya naman ay kusot, yun na lang po ang gamitin yung pampausok. So, isasalansa na po natin or ihihilera na po natin dito yung isda. Kung napapansin po ninyo, medyo tumigas yung isda nung pinahanginan natin. Ngayon naman po ay pauusukan na natin. Sisindihan ko lang yung kalan. Sa mahinang apoy, mga 15 to 25 minutes, ganito na yung itsura niya. Ang ganda ng pagkakakulay, para bang pinahira ng pintura o ng barnis. So, ito na po at nakagawa na tayo ng tinapa. Magpiprito muna po ako ng ibang mga gulay dito kagaya ng talong at okra. Tapos isunod na rin nating iprito dito yung ginawa nating tinapa. Bali, 6 na piraso nga po pala ito, inuna ko lang yung 3. Kung minsan mas okay sa akin yung toasted kasi para bang ang sarap-sarap niya pag medyo malutong yung balat. Tapos meron din tayo dito gagawin sa usawan. Maglalagay lang tayo dito ng bagoong isda sa ating hiniwang sibuyas at kamatis. Sakto-sakto kapag nasa probinsya ka, ganito yung masasarap na inuulam. Pero kahit naman nasa mga city ka, okay lang din naman. Makakapag-ulam ka rin naman ng ganito. Kayang-kaya mo naman gawin kahit nasa bahay ka lang. Yun nga lang, sa panahon ngayon, medyo may kamahalan yata ang mga galunggong. Alam nyo guys, 320 pesos yung 6 na galunggong ng pagkakabili ko kanina. So yung amoy niya at yung texture niya ay talagang tinapa. Kaya kung medyo malayo yung tindahan ng mga tinapa or yung tapahan sa inyong lugar, gawa ka na lang sa bahay. Humanap ka na lang ng isda na available na mas mura. Tapos kung gusto mo magnegosyo ka, pwede to. Lalo na kung meron kang mga kakilala na gustong kumain ng mga ganitong klaseng pagkain. Alukin mo, baka sakaling magustuhan nila. Maraming salamat po. God bless you all.